Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga pangunahing kaalaman sa kalusugan ng pag-iisip. Pagpapahusay ng mental health ng bagong dating sa pamamagitan ng edukasyon at pagkilala sa serbisyo sa komunidad. Ang proyektong pong ito ay naging posible sa pamamagitan ng magiliw na suporta ng mga serbisyo suporta sa pamilya at komunidad. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She is a registered provisional psychologist. Dinisenyo po ni Kavita. She is a program coordinator. And ako po si Adam Mela, ang iyong community educator. Ang may akda po nito ay si Dr. Polly Shaula. Isa po siyang registered provisional psychologist. Nakatapos po siya ng Doctorate of Clinical Psychology sa University of New Delhi noong 2011. Dalubhasa po siya sa PTSD, complex trauma, psychiatric na kondisyon gaya ng psychotic spectrum disorder, borderline personality disorder, mood at anxiety disorder, eating disorder, malalang pananakit, at mga aksidente sa sasakyan at lugar ng trabaho. Ang mga myth sa kalusugan ng pag-iisip. Ang therapy ay para lamang sa mga seryosong problema. Ang pagpunta sa therapy ay nangangahulugan na ako ay mahina, may depekto o baliw. Kailangan kong manatili sa therapy magpakailanman. Ang therapy ay magpapalala sa akin. Ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay mapanganib. Wala silang magagawa sa buhay nila. Ito po ang mga kadalasang mga myths na naiisip po natin tungkol sa kalusugan ng pag-iisip. Ano po ang mental health? Ang kalusugan sa pag-iisip ay tumutukoy sa emosyonal, psychological at panlipunang kagalingan ng isang tao. Nakaka-epekto ito sa pag-iisip, nararamdaman at pag-uugali ng isang tao at maaaring maka-apekto sa pang-araw-araw na paggana. Sinasabi po ng World Health Organization or WHO, ang kalusugan ng isip bilang isang estado ng kagalingan kung saan ang bawat individual ay napagtanto ang kanilang sariling potensyal, makayanan ng mga normal na stress sa buhay, maaring gumana ng produktibo at magbunga, at may kakayang mag-ambag sa kanya o sa kanyang komunidad. Immigration at mental health. Maraming mga kadahilanan ng panganib ang maaaring makaapekto sa kalusugan ng isip sa mga imigrante, kabilang ang stress sa akulturasyon. Tumutukoy po ito sa paghirap sa pagdulot ng pag-aayos sa isang bagong kultura, tulad po ng paggawa ng ugnayan sa sariling kultura, at pagpakiramdam na nakahiwalay po sa ating kultura. Pagkakaiba-iba po ng kultura. Mga hadlang po sa wika, diskriminasyon, pagkahiwalay sa pamilya at komunidad, at higit sa lahat, kahirapan. Maraming pagsamahin po ang mga hamong ito na umahantong po sa higit pang kahirapan sa pag-access sa mga kailangan po natin upang masuportahan po tayo na paghusayin ang ating kalusugan sa pag-iisip. Mahalaga po ang economic factor. Ang mga salik sa ekonomiya ay may mahalagang papel sa kalusugan ng isip ng mga imigrante. Ang stress sa pananalapi, kahirapan at kawalan ng trabaho ay maaaring mag-ambag sa pagkabalisa, depresyon at iba pa pong kondisyon sa kalusugan ng isip. Ilang karaniwang psychological na issue ay yung pagkabalisa o anxiety, stress, depression at PTSD. Pag-uusapan po natin yan isa-isa. Pagkabalisa o anxiety. Ito po yung patuloy na pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng kakayahang kumalma. Maaring kabilang sa mga sintomas ng pagkabalisa ay ang pagtuloy ng pag-alala, pag-iwas sa isang partikular na sitwasyon, karera ng pag-iisip, physical na simptomas tulad ng pananakit ng ulo, pag-igting ng kalamnan at kahirapan sa pagtulog. Ang pagkakabalisa po ay maaaring sanhi ng kombinasyon ng genetics, environment o kapaligiran at mga salik sa pamumuhay. Maaaring kabilang sa paggamot para sa sakit ng pagkabalisa ang therapy, gamot at mga iba pang suporta gaya ng ehersisyo at mga diskarte sa pamamahala po ng stress. Ang mga imigrante, paghihiwalay sa pamilya, mga kaibigan at pamilya ay maaaring ding magsanhi po ng pagkabalisa, lalo na sa mga taong nag-iisa at nasa bagong bansa. Stress.
Ang stress ay nangyayari kapag iniisip natin na tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin kayang pamahalaanan o kontrolin. Halimbawa, kapag nahihirapan tayong pamahalaanan ng maraming responsibilidad sa pamilya at trabaho, pag-aalaga sa may sakit at matatanda, nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa pananalapi, kamatayan, diskriminasyon, aksidente, krimen o pandemya, maaari po tayong ma-stress. Kung ang stress ay masyadong matindi, ito ay tinatawag na acute stress. At kung ito ay tumatagal na masyadong mahaba, ito po ay tinatawag na chronic stress. Ito po yung mga physical na sintomas ng stress. Sakit ng ulo, pag-igting ng kalamnan, pananakit ng dibdib, pagkapagod. Mga examples naman po ng sintomas na emosyonal ng stress, pagkabalisa, pagkamayumutin, depresyon, galit, at mga sintomas po ng pag-uugali katulad po ng mahirapan tayo mag-concentrate, pagkalimot, at iba pa po. Ang depresyon naman po ay isang pagkaraniwan at malubhang kondisyon sa kalusugan ng isip sa pamamagitan ng patuloy na pakikiramdam ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa at pagkawalan ng interes sa mga aktibidad na dating kasaya-saya para po sa atin. Maaari po itong magdulot ng pisikal na sintomas tulad ng pagkapagod, pagbabago sa pagtulog at gana at pananakit ng ulo. Ang mga traumatikong karanasan tulad ng kinakaharap ng mga refugee at naghahanap ng asylum ay maaari pong humantong sa pag-unlad ng depression at iba pang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Kaya po mahalagang humingi ng tulong sa isang profesional sa kalusugan ng isip para po ma-address ang mga sintomas ng depresyon. Maaling mga kabilang po sa paggamot para sa depresyon ang mga gamot, mga pagbabago po sa pamumuhay tulad ng ehersisyo at isang malusog na dieta. PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder ay isang kondisyon po ng kalusugan ng isip na maaaring umunlad pagkatapos makaranas o makasaksi po sa isang traumatikong kaganapan tulad ng digmaan, natural na sakuna o physical na kaarasan. Ang mga sintomas po ng PTSD ay yung muling naranasan ng trauma sa pamamagitan po ng mga flashbacks o bangungot, pag-iwas sa pag-alala ng trauma, nadagdagan ng pagkabalisa at pagkamayumutin. Ang mga imigrante, partikular ang mga refugee, ay naghahanap ng asylum at maaaring makaranas ng mataas na antas ng trauma dahil sa kaganapan sa kanilang sariling bansa at sa panahon sa kanilang paglalakbay sa paglipat. Ang stress at kawalan ng katiyakan ng pag-aangkop sa isang bagong kultura at kapaligiran ay maaaring din mag-ambag sa pag-unlad ng mga sintomas ng PTSD. Mahalagang maghanap ng mga pagbabago sa pag-uugali o mood tulad ng social withdrawal. At importante rin po na ma-address ito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa isang profesional para matulungan tayong sumali po sa mga therapy o magamot po ang mga sintomas ng PTSD. Kalagdagang mga talakayan. Sa mga susunod po na topics po natin ay isa-isahin po natin pag-uusapan ng mga paksang ito tulad ng pagkabalisa, stress, depression, PTSD ng mas detalyado po at sa magkakahiwalay po na presentasyon. Tutuklasin din po natin ang mga iba pang critical po na issue tulad po ng pag-iwas sa pagpapakamatay, mga issue sa kalusugan ng isip na mas karaniwan naranasan ng kabataan tulad ng karamdaman sa pagkain, paggamit ng droga, pag-uugaling nakikipinsala sa sarili, paglalaro at pagdaragdag sa internet at oppositional defiant disorder. Ang stigma na pumapalibot sa kalusugan ng isip ay kadalasang nagiging hadlang sa paghingi ng tulong. Ang isang pagtatanghal ay nakatuon sa pagbabawas po ng stigma. Papaliwanag po natin ang mga toolkit sa kalusugan kung paano po tayo makakabuo ng katatagan at makakamit ng mas mabuting kalusugan para po sa ating isip. Mga salik na proteksyon. Ang mga proteksyon na salik para sa kalusugan ng isip ay tumutukoy sa mga elemento sa kapaligiran, mga relasyon o mga personal na katangian ng isang tao na maaaring makatulong na bawasan ang panganib ng problema sa kalusugan ng isip at magsulong ng katatagan. Mga examples po ay matatag na social support network at malusog na relasyon, magandang pisikal na kalusugan at access sa pangangalagang pangkalusugan, sapat na pabahay at seguridad sa pananalapi, mabisang mga kasanayan sa paghaharap at mga kakayahan sa paglutas ng problema, isang pakiramdam ng layunin o makabuluhang gawain, pakikipag-ugnayan sa mga aktibidad na nagdudulot sa atin ng kasayahan at pakiramdam ng tagumpay, positibong pagpapahalag sa sarili at iba pang pag-iisip sa paglago,
access sa mga serbisyo at paggamot para po sa pangkalusugang pagkaisipan, isang ligtas at matatag na kapaligiran sa pamumuhay, at mga paniniwala at gawi sa kultural, espiritual at relihiyon na nagbibigay ng kaaliwan at suporta. Mga profesional sa kalusugan ng pag-iisip. Kapag sa tingin mo ay kailangan mo ng tulong tungkol sa isang issue po sa iyong kalusugan ng isip, ang iyong general practitioner ay maaaring iyong unang punto ng pakikipag-ugnayan. Maaaring magreseta ang mga GP para sa mga pangkahalatang issue at maaaring sumangguni sa mga psychologist or psychiatrist kung kinakailangan. Ang mga social worker ay maaari ding magpagsasanay sa pagpapayo at nagbibigay ng mga katulad ng serbisyo. Ang mga psychiatrist ay mga medikal na doktor na maaaring magreseta ng mga gamot dahil ang ilang mga issue ay nangangailangan ng gamot. Ang mga psychologist ay hindi po nagre-reseta ng mga gamot. Tignan po natin tong graph na to para po makita po natin ang mga ginagawa po ng general practitioner. Maaari rin po kayong direkta makipag-ugnayan sa mga psychologist nang walang referral mula po sa general practitioner. Mga profesional sa kalusugan ng pag-iisip. Isa sa mga pakikinabang at ng pakikipag-usap sa mga profesional ay maaari silang magbigay ng layunin dahil hindi sila nakasangkot sa kabuhay ng kliyente sa paraan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Madalas nilang nakikita na mas malinaw ang mga sitwasyon ng kanilang mga kliyente at matutulungan silang lumipat sa positibong direksyon. Nakakatulong ang isipin ng pagpapayo bilang isang paraan po upang palakasin ang isip, tulad po ng pisikal na ehersisyo at masustansyang pagkain na nagpapatibay sa katawan o reliyosong pananalangin na nagpapatibay sa pananampalataya. Ang therapy po ay isang two-way na proseso sa pagitan ng therapist at ng kliyente. Ito ay nasasangkot ng aktibong pakikilahok mula po sa magkabilang partido at nakabatay sa isang therapeutic na relasyon kung saan ang pagtitiwala, katapatan at paggalang sa isa't isa ito po ang pangunahing layunin. Ang dalawang daang katangian ng therapy ay nakatulong upang lumikha po ng isang ligtas at sumusuporta po sa mga kliyente upang maging komportable at tuklasin at lutasin ang kanilang mga problema sa pag-iisip. Ano ba po ang ginagawa ng isang therapist? Ang mga profesional sa kalusugan ng isip ay sinanay upang pong masuri at gamutin ang mga issue sa kalusugan ng isip sa pamamagitan po ng talk therapy. Tinutulungan nila ang mga tao na harapin ang isang malawak na hanay ng emosyonal, asal at psychological na mga problema upang itaguyod ang emosyonal na kagalingan. Kaniniwang kasama sa saklaw ng pagsasanay ng therapist ang pagtatasa, pagsusuri, paggamot at pag-iwas sa sakit sa pag-iisip at emosyonal na kaguluhan. Maaring kabilang dito ang individual na therapy, group therapy, psikolohikal na pagsubok at paggamit ng mga diskarteng pang-therapeutika na nakabatay sa ebidensya. Ano naman po ang hindi ginagamit ng isang therapist? Hindi kayo inuhusgahan ng isang therapist. Kahit na nagbabahagi po kayo ng isang bagay na nagpapahiya o hindi komportable para sa iyo. Layunin po nila na tulungan kang makita iyong sarili bilang tao at mahina. Hindi nila binabahagi iyong mga confidential na detalye, maliban kung obligado po ng batas. Hindi sila nagre-reseta ng anumang solusyon sa iyong problema. Tinutulungan kanila na galugarin at matukoy kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Konklusyon, ang mabuting kalusugan ng isip ay isa pong pundasyon ng pakiramdam ng pag-asa sa isa pong individual. Nagbibigay po ito ng kasayahan sa buhay, magandang relasyon sa pamilya at pangkahalatang kagalingan. Ang sakit sa isip ay isang pangunahing sanhi ng mga krimen at maraming malalang sakit. Sa Canada, maraming ahensya at individual na tumutulong sa mga tao na makamit ang mabuting kalusugan ng isip. Nangangahulugan ito na ang tulong ay magagamit. Dapat po tayong lahat ay magtulungan upang alisin ang stigma sa paligid ng kalusugan ng isip at pagpapayo at payagan ang ating sarili na ma-access at matanggap ang proporsyonal na tulong. Dapat din po nating turuan ang ating mga kabataan at pamilya, hiyakatin at suportahan po sila na alagaan mabuti ang kanilang kalusugang pangkaisipan at makakuha po ng proporsyonal na tulong para sa kanila at para po sa gawain na ito.
Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari po yung mag-email po sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Again po, para po sa libreng pagpapayo, pwede po kayo mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay meron po tayong natutunan.